Sa maraming bansa, kilala ang mga Pilipino bilang magiliw at masipag na mga individual, dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga bansang ito na kumuha ng mga empleyado mula sa Pilipinas. Hindi matatawaran ang ating galing, ang ating pakikisalamuha at ang ating pagiging maaruga sa kapwa. Pero paano kung may mga Pilipino na masangkot sa paggawa ng mga karumal-dumal na pangyayari sa kanilang bansa? Mababago kaya nito ang pagtingin ng ibang lahi sa atin? Ang kasong ito ay naganap sa Adachi Ward, Tokyo, Japan. Isang lugar na kilala dahil sa abot-kayang pamumuhay. Dahil dito, maraming mga establishments at mga tirahan ang nakatayo sa lugar. Karamihan ay mga middle class na mga Hapon at mga Pilipinong nangungupahan sa lugar. Sa kabila ng pagiging ordinaryo ng komunidad, may isang bahay na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya sa Senju Mitoricho na magiging saksi sa isang pangyayaring yayanig hindi lang sa distrito ng Adachi Ward kundi sa buong Japan. Ang 3 palapag na bahay ay tirahan ng pamilya Takahashi, kilalang may kaya at tahimik na mamuhay sa kanilang distrito. Ang pamilya Takahashi ay binubuo ng amang si Takahashi Tokuhito, 55 years old, isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng isang bar. Ang kanyang asawang si Nishimi, 52 years old, ay isa namang butihing housewife. Meron silang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Umalis na sa kanilang poder ang kanilang anak na babae. Ngunit nakatira pa rin sa kanila ang kanilang panganay na anak na si Ichiro, 31 years old. Si Ichiro ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at kilala sa pagiging responsable at mapagpakumbaba sa kabila ng yaman ng kanyang pamilya. Simple at normal ang takbo ng buhay ng pamilya at wala silang kaalam-alam na may nagbabadyang trahedya na babago sa kanilang buhay, lalo na ng kay Ichiro. Gabi noong January 16, 2024, bandang 8:30 p.m., kararating lang ni Ichiro mula sa trabaho. Ipinarada niya ang kanyang kotse sa harap ng kanilang bahay. Agad namang napansin ni Ichiro ang sasakyan ng kanyang ama na nakaparada sa isang gilid, malapit sa kanilang bahay. Umaga ng araw na yon, sinabi ni Tokuhito na magpapakarwash siya, kaya't nagtaka si Ichiro kung bakit naroon pa rin ang kotse ng kanyang ama. Sa kabila ng pagtataka, hindi na yon masyadong pinansin ni Ichiro hanggang sa pagpasok niya. Binati si Ichiro ng isang kakaibang katahimikan na hindi karaniwan sa kanilang tahanan. Karaniwan kasi sa mga oras na yon, sa labas pa lang ng kanilang bahay ay naririnig na ni Ichiro ang ingay ng kanyang ina na nagluluto sa kusina. Ngunit ng gabing yon ay tahimik ang buong paligid. Bukod dito, napansin niyang madilim ang buong bahay. Ang katahimikan ng kanilang bahay ay tila nag-meet siya ng mabigat na pakiramdam kay Ichiro. Pinindot ni Ichiro ang passcode bago pumasok sa kanilang pintuan. Sa kanyang pagyuko upang tanggalin ang sapatos, isang nakagigimbal na detalye ang napansin ni Ichiro. Isang kakaibang marka sa sahig, isang pulang bakas na tila minadaling punasan ng kung sino. Dahil sa kanyang napansin, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ichiro. Tinawag niya ang kanyang mga magulang, ngunit walang nakuhang sagot si Ichiro. Naglakad siya sa mga pasilyo at habang iniikot ang bahay, mas marami pa siyang nakitang pulang bakas. Mga magkakahiwalay naman siya na tila sinubukang linisin, ngunit napaka-imposible. Hindi ito mapansin ng kung sino man ang papasok sa bahay. Pumanhik siya sa 2 at 3 palapag, isa-isang tiningnan ang bawat kwarto, ngunit walang tao. Walang senyales ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng pag-iikot,
Sinubukan ni Ichiro na tawagan ang kanilang mga telepono ngunit parehong hindi makontak ang kanyang ina't ama. Habang lumalalim ang gabi, mas bumibigat ang nararamdamang kaba ni Ichiro. Sa kanyang pagkabahala, tinawagan na rin niya ang manager ng bar ng kanyang ama sa pag-asang nandun lang ito. Ngunit nadismaya si Ichiro matapos sabihin ng empleyado na hindi raw pumasok si Tokuhito sa trabaho. Tinawagan naman niya ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit wala rin itong balita tungkol sa kanilang mga magulang. Alas 8:50 ng gabi, sa gitna ng takot at pagkalito, napilitan si Ichiro na tumawag sa pulis. Wala siyang kamuwang-muwang na ang kanyang simpleng gabi ay mauuwi pala sa isang matinding bangungot. Ilang minuto matapos tumawag si Ichiro, dumating ang mga otoridad sa kanilang bahay. Ipiniliwanag ni Ichiro sa otoridad na normal naman ang lahat nang umalis siya sa bahay umaga ng araw na yun. Ngunit pagbalik niya ng gabi bandang 8:30 p.m., tila misteryoso umanong nawala na lang ang kanyang mga magulang. Sa masusing pagsusuri ng mga otoridad sa bahay ng mga Takahashi, tila normal at malinis naman ang bahay. Walang senyales ng puwersahang pagpasok at walang nawalang mahalagang gamit maliban sa cellphone ng mag-asawa. Mabilis na kumuha ang pulisya ng mga sample ng dugo sa sahig at sa isang kutsilyong natagpuan. Sa pagsusuri ng forensics, lumalabas mula sa mga magulang ni Ichiro ang natagpuang mga bakas, ngunit maliban sa kanila ay natagpuan din ang DNA ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa patalim. Base sa pagsisiyasat, lumalabas na inatake ang mag-asawa malapit sa pintuan ng kanilang bahay. Hindi pa malinaw sa mga pulis kung buhay pa ba ang mag-asawa sa mga panahong yun dahil sa mga palatandaan na nagpapakita na maaaring malubha ang sinapit ng mga biktima. Dahil walang nanakaw na anumang gamit, inalis ang anggulong ito sa kaso. Ngunit dahil kilala ang pamilya sa pagiging mayaman, isinama sa posibilidad ang pagdukot. Naghintay ang mga otoridad ng anumang tawag upang makumpirma ang hinalang ito, ngunit lumipas ang ilang oras ay wala pa rin silang natatanggap na tawag. Dahilan upang humina ang palagay nilang dinukot ang mag-asawa. Sinuri ng mga pulis ang CCTV footage sa paligid ng bahay ng mga Takahashi. Makikita rito na umalis si Mr. Takahashi sa kanilang bahay bandang 1:00 ng hapon. Makalipas ang 30 minuto, sunod namang umalis si Mrs. Takahashi. Makikitang sabay na bumalik ang mag-asawa ng 4:30 p.m. at pagkatapos nun, hindi na sila muling nakita sa CCTV na umalis ng kanilang bahay. Nagpatuloy ang pulisya sa background checking sa mga sangkot sa kaso. Lumabas sa kanilang investigasyon na si Mr. Takahashi ay nagpapatakbo ng isang bar na matagal nang iniuugnay sa isang iligal na gawain malapit sa Nishiadai Station. Bagamat marami ring bar sa lugar, ang bar ni Mr. Takahashi ay kilala sa lugar dahil sa 25 taon na itong nag-ooperate. At may mga loyal na kliyente na karamihan ay mga matatandang lalaki na nasa 50 years old ang edad. Si Mr. Takahashi at ang kanyang panganay na anak na si Ichiro ay kumuha ng loan na nagkakahalaga ng 37 milyong yen, katumbas ng humigit kumulang $250,000 upang bilhin ang bahay nila sa Senju. Bagamat may kaunting pressure sa pananalapi, kayang-kaya pa rin nila itong bayaran. May mga balitang ang tunay na may-ari ng bahay ay si Ichiro at dahil hindi kalakihan ang ipon nito, si Mr. Takahashi ang umako ng mas malaking bahagi upang makabayad ng utang. Si Mr. Takahashi ay madalas lumalabas tuwing gabi at bihira namang aktibo sa umaga. Karamihan sa nakakakilala sa kanya ay mga customer ng kanyang bar. Inilarawan siya ng mga tao bilang magandang lalaki at mabait. Kung may customer na hindi nakauwi dahil sa na-miss ang huling tren, sinasamahan niya ito hanggang umaga. Bukod sa bar,
Hilig din niya ang mga kotse. Samantala si Mrs. Takahashi ay isang may bahay. Kasalungat ng kanyang asawa, siya ay solitary at hindi madalas makisalamuha. Ngunit marespeto ito sa ibang tao. Inilarawan sila ng kanilang mga kapitbahay na magiliw at mabait na mag-asawa. Bagamat may kaugnayan si Mr. Takahashi sa ilang iligal na gawain dahil sa bar, hindi naman sila gumagawa ng anumang gulo sa komunidad. Ito ang dahilan kung kaya't nahirapan ng pulisya na tukuyin ang sinumang may malagim na motibo sa mag-asawa. Matapos makalap ang impormasyon tungkol sa mag-asawa, inilipat ng pulis ang hinala kay Ichiro na siyang unang nag-report sa insidente. May nakapagsabi kasi sa mga pulis na nakita nilang nagtatalo si Ichiro at ang kanyang mga magulang tungkol sa pera. Malaki umano ang hiniram ni Ichiro sa kanyang ama. Pinaghinalaan ng pulis na baka sinaktan ni Ichiro ang kanyang ama dahil sa pera at pati ang kanyang ina ay pinatahimik dahil nakita niya ang nangyari. Labis namang ikinagalit ni Ichiro ang akusasyong ito. Bagamat inamin niya na humiram siya ng pera sa kanyang ama, maganda at matibay umano ang relasyon nilang mag-ama at binabayaran pa rin ang loan sa bahay. Kaya't hindi raw niya magagawang saktan ng kanyang mga magulang. Kinumpirma rin ng ilang kasamahan ni Ichiro sa trabaho na nasa opisina siya buong araw noong mangyari ang insidente. Kaya imposible ang binibintang sa kanya. Muling ni-review ang CCTV sa araw ng insidente at may napansin ang mga pulis. Pagkatapos umalis ni Ichiro noong umaga, may isang lalaki at babae na nakita malapit sa bahay. Pareho silang nakamask at hindi umalis hanggang hapon. Nakita rin sa footage na may tinapon sila sa isang basurahan malapit doon. Dahil kahina-hinala ang kanilang suot at kilos, agad na hinanap ng pulis ang itinapon nila. Natagpuan nila ang isang plastic bag na naglalaman ng mga damit na may pulang mantsa. Isinailalim ito sa forensic analysis. Lumabas na ang mga DNA ay tumutugma sa mag-asawang Takahashi. Sa ikatlong araw ng pagkawala, patuloy ang masusing paghahanap ng pulis sa bahay. Bandang 6:00 ng hapon, napansin ng isang pulis ang tila umaalingasaw na amoy mula sa isang kwarto sa unang palapag. Napansin niya ang maliit na espasyo sa ilalim ng sahig, isang karaniwang disenyo sa ilang bahay para sa storage ng tools at equipment. Binuksan ito ng pulis at tumambad ang dalawang malalaking cabinet. Nang buksan ay natuklasan nilang naroon ang mga katawan ng mag-asawa. Pareho silang may mga tama sa dibdib. Si Mr. Takahashi ay may mahigit 10 tama habang si Mrs. Takahashi naman ay may 8. Labis na naapektuhan si Ichiro sa natuklasan ng pulisya. Nang araw ding yon, may malaking progreso sa investigasyon. Agad na nag-conclude ang mga pulis na ang lalaki at babae na nakita sa CCTV ay may direktang kinalaman sa insidente. Agad na tinanong ng pulis ang mga empleyado sa bar ni Mr. Takahashi tungkol sa mga sospek. Ngunit walang nakakakilala sa kanila. Kasama si Ichiro, pinanood nilang muli ang CCTV footage. Bagamat pareho nakasuot ng mask ang mga sospek, may isang detalye na hindi nakalampas kay Ichiro. Agad niyang nakilala ang babae na walang iba kundi ang kanyang dating kasintahan na si Morales Hazel Alpavisa na isang Pilipina. Bigla namang bumalik sa alaala ni Ichiro ang isang kakaibang tawag mula kay Hazel noong araw ng insidente. Bagamat matagal na silang hiwalay, tumawag ito sa kanya ng tanghali. Dahil oras yun ang lunch break sa trabaho, sinagot niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa tawag, sinabi ni Hazel na gusto niyang makipagbalikan kay Ichiro, ngunit tumanggi si Ichiro at sinabi rin niyang maaring maging magkaibigan sila balang araw pero hindi ngayon. Tahimik lang si Hazel sa kabilang linya bago tuluyang ibinaba ang tawag. Pagkalipas ng ilang oras, bandang 5:00 ng hapon, sinubukan ulit ni Ichiro na tawagan si Hazel. Ngunit hindi ito sumagot. Nagpadala siya ng text.
nagtatanong kung nagtatrabaho pa ba ito. Makalipas ang 30 minuto, nakatanggap siya ng sagot mula kay Hazel, isang maikling mensahe. Tapos na. Nabahala si Ichiro sa sagot na yon, ngunit hindi niya agad naisip na may mas malalim itong kahulugan. Sa pagtatanong ng pulis, ipinaliwanag ni Ichiro ang kanilang relasyon. 3 taon na ang nakalipas nang makilala niya si Hazel. Mas bata ito sa kanya ng 1 taon at ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang romantikong relasyon. Madalas niyang isinasama si Hazel sa road trips at madalas din itong binibigyan ng pera tuwing may sinasabi itong problema sa pera. Inamin din ni Ichiro na ipinakilala niya si Hazel sa kanyang mga magulang. Sa simula nagustuhan nila ito, ngunit nagbago ang lahat nang iminungkahi niyang pakasalan si Hazel at humingi ng tulong pinansyal sa kanila. Natuklasan ng kanyang mga magulang na may utang si Hazel kay Ichiro na umaabot sa 600,000 yen o mahigit 200,000 pesos. Mula noon, mariing tumutol ang nanay ni Ichiro sa relasyon nila at iginiit na dapat bayaran ni Hazel ang kanyang utang. Sa kabila ng pag-ibig niya kay Hazel, napilitan si Ichiro na makipaghiwalay. Hindi matanggap ni Morales ang paghihiwalay at ayaw niyang ibalik ang pera. Hindi sumagi sa isip ni Ichiro na kayang gawin ni Morales ang malagim na nangyari sa kanyang mga magulang. Tinignan ng mga pulis ang motibong paghihiganti, batay na rin sa mga naging pahayag ni Ichiro. Sa muling pagsusuri ng CCTV footage, natuklasan na ang apartment ni Morales ay 400 meters lang ang layo mula sa bahay nina Ichiro. Isang distansyang maaaring lakarin sa loob ng 10 minuto. Higit pang nakapagpatibay ng hinala ang impormasyon na bigla siyang lumipat ng tirahan pagkatapos ng insidente. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Isang kaibigan ni Morales ang lumapit sa mga pulis at nagsabi na nakita niya ito noong gabi ng 17 ng Enero, 2024. Naroon siya sa isang convenience store. Ayon sa kanyang salaysay, balisa si Morales habang naghahalungkat sa mga estante. Paulit-ulit na sinasabi ang salitang bandages, bandages. Binati niya si Morales, ngunit tila hindi siya nito napansin. Madaling araw ng 19 ng Enero, natunton ng mga pulis si Morales sa isang inn sa Fukushima Prefecture. Agad nila itong inaresto. Nang tanungin kung nasan siya nung araw ng insidente, sinabi ni Morales na tumutulong siya sa isang kaibigang Pilipino na maghanap ng matitirhan. Mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa kaso. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, kumbinsido ang pulisya na hindi nag-iisa si Morales. Malinaw sa CCTV footage na may kasama siyang lalaki. Bukod dito, ang autopsy, ang mga tama sa katawan ng mag-asawa na hindi maaaring gawin ng iisang tao lalo na kung babae ito. 2 araw matapos maaresto si Morales, natukoy din ng pulis ang lalaking kasama niya. Sa isa pang CCTV footage, nakita siyang bumibili ng beer sa isang convenience store sa Chuchizaki City bandang 10:20 PM nung araw ng insidente. Nakasombrero siya, nakamask at may benda sa kanang kamay. Nakilala ang lalaki bilang si De La Cruz, Brian Jefferson Risen, 33 years old at isa ring Pilipino. Agad siyang inaresto ng pulisya. Sa ilalim ng matinding pressure, inamin ni De La Cruz ang lahat. Ayon sa kanya, bata pa lang ay magkakilala na sila ni Morales. Dumating siya sa Japan noong Hulyo 2023 bilang trainee sa isang construction company at naninirahan sa isang maliit na apartment sa Chuchizaki City. Bukod kay Morales at ilang Pilipinong kaibigan, wala na siyang ibang kakilala sa Japan. Dagdag pa niya, 2 buwan bago ang insidente, nagkita sila ni Morales kasama ang kanyang girlfriend para sa isang reunion sa isang barbecue restaurant. Sa usapan nilang yon, naibahagi raw ni Morales ang plano niya.
Inamin ni De La Cruz na hindi niya personal nakilala sina Mr. at Mrs. Takahashi at si Morales lang ang nagplano ng lahat. Tinulungan niya ito dahil sa matagal nilang pagkakaibigan. Nanatiling ilag si Morales sa pagbibigay ng impormasyon. Sa kabila nito, napagtagpi-tagpi ng mga pulis ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dahil sa mga pahayag ni De La Cruz. Lumalabas na matagal nang minamanmanan ni Morales ang kilos ng pamilya Takahashi. Napag-alaman din ng mga pulis na ilang beses na siyang palihim na pumasok sa bahay ng mga ito. Sa tulong ni De La Cruz, isinagawa ni Morales ang kanyang balak. Bago ang insidente, bumili sila ng patalim at mga plastic bag para sa plano. Noong araw ng insidente, bandang alas 8 ng umaga, pumasok sina Morales at De La Cruz sa bahay ng mga Takahashi. Dahil alam ni Morales ang door code, walang nakapansin sa kanilang pagpasok. Nagtago sila sa isang kwarto sa loob ng bahay at naghintay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanilang plano. Sa mga oras na ito, tumawag si Morales kay Ichiro. Bandang tanghali, marahil isang saglit ng pag-aalinlangan bago tuluyang gawin ng kanilang plano. Bandang alauna ng hapon, umalis si Mr. Takahashi, ngunit bumalik agad makalipas ang ilang minuto. Pagkalipas ng 30 minuto, si Mrs. Takahashi naman ang umalis. Nang wala na si Mrs. Takahashi, sinamantala ng dalawa ang pagkakataon at inatake si Mr. Takahashi. Pagdating ni Mrs. Takahashi bandang alas 4:30 ng hapon, siya naman ang sumunod nilang inatake. Matapos ito, itinago nilang mag-asawa sa ilalim ng sahig sa storage space ng banyo sa unang palapag gamit ang plastic containers. Kinuha rin nila ang mga cellphone ng mag-asawa, ngunit hindi na matukoy kung saan itinapon. Nang matapos nilang itago ang mga katawan pasado alas 5:30 ng hapon, sa puntong yun, saka lang sinagot ni Morales ang text ni Ichiro. Ang sagot niyang, "Tapos na," ay nagkaroon ng nakakakilabot na kahulugan na kalaunan lamang naunawaan ni Ichiro, na nangangahulugan pa lang tapos na nitong iligpit ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, nagmadali sina Morales at De La Cruz na linisin ang bahay ng pamilya. Nagpalit sila ng damit at itinapon ang mga ito sa basurahan malapit sa bahay. Matapos ang krimen, lumipat si Morales at nagtungo sa isang inn upang makaiwas sa pulis. Sa pakikipaglaban kay Mr. Takahashi, nagkagalos ang kamay ni De La Cruz dahilan kung bakit may bandage ito. Bumalik siya sa kanyang apartment sa Chuchizaki City at kalaunan ay nagpagamot sa lokal na ospital. Hindi naman nagtago si De La Cruz at nagpatuloy sa kanyang normal na buhay na parang walang nangyari. Samantala, sa patuloy na investigasyon, mas nakilala ng pulisya ang tunay na pagkatao ni Morales, na nagbigay linaw sa motibo nito kaya nagawa ang karumal-dumal na bagay laban sa mga magulang ng kanyang nobyo. Noong Nobyembre 2017, si Morales, na 23 taong gulang pa lamang, ay dumating sa Japan mula sa Pilipinas. Dahil sa kanyang kabataan at kaakit-akit na itsura, nakahanap siya ng trabaho bilang receptionist sa isang bar na madalas kumuha ng mga kabataang Pilipina tulad niya. Noong 1998, mas naging mahigpit ang inspeksyon ng Japan sa mga entertainment venues na kumukuha ng foreign workers. Upang makaiwas, ang ibang dayuhan ay pumapasok sa pekeng kasal upang makakuha ng mas mahabang pananatili sa Japan. Isa si Morales sa mga gumawa nito. Pinakasalan niya ang anak ng may-ari ng bar kahit may girlfriend na ito upang makuha ang mga benepisyo ng legal na paninirahan sa bansa. Sa bar, naging regular na customer ni Morales si Kamin Sukasu, isang 58 taong gulang na mayamang lalaki. Madalas silang magkasama at kalaunan nagsimula siyang bigyan ng mamahaling regalo ng lalaki. Subalit isang araw, natuklasan ni Kamin Sukasu ang mga litrato ng kasal ni Morales sa social media. Labis siyang nasaktan, ngunit ipinaliwanag ni Morales na ito ay isang pekeng kasal lang.
Bumalik din ang kanilang relasyon sa normal. Sa bar, gumasto si Kaminsukasu ng halos 100 milyong yen o kulang-kulang 40 million pesos na karamihan ay napunta kay Morales. Ngunit hindi alam ni Morales na ang kayamanan ni Kaminsukasu ay galing sa ilegal na gawain. Nahuli si Kaminsukasu sa kasong panloloko sa real properties at nasentensyahan ng 11 taon sa kulungan noong 2018. Dahil dito nagkaroon ng krisis sa bar kung saan nagtatrabaho si Morales at nahuli ang 26 na kataong kaugnay ng pekeng kasal kabilang ang may-ari ng bar. Sa panahon ng investigasyon, nabuntis si Morales, ngunit hindi naniwala ang anak ng may-ari ng bar na siya ang ama, kaya't nagkaroon sila ng alitan at nauwi sa diborsyo. Napilitan si Morales na umuwi sa Pilipinas kasama ang kanyang anak. Matapos ang lahat ng ito, nagpatuloy si Morales sa paghahanap buhay. Sa edad na 25, nagtrabaho siya sa iba't ibang bar sa mga lugar tulad ng Takada no Baba at Takenotsuka. Nagsimula siyang tumira sa Adachi Ward na kilala bilang Little Manila dahil sa dami ng mga Pilipino roon. Bagamat bumagsak ang antas ng kanyang pamumuhay, nanatili siyang sanay sa marangyang estilo ng buhay. Kaya madalas siyang humiram ng pera. Sa paglipas ng panahon, huminto na si Morales sa bar work at naging nursing assistant sa isang ospital sa Tokyo. Dahil sa mga suliraning pinansyal, napilitan siyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Sa kabila ng bagong direksyon sa kanyang buhay, nananatili ang pangarap ni Morales na makabalik sa marangyang pamumuhay na dati niyang tinamasa. Hanggang noong 2021, nakilala niya si Ichiro, isang lalaking mas matanda lamang ng 1 taon sa kanya. Si Ichiro ay gwapo, masayahin at galante. Mabilis silang naging magkasintahan. Madalas manghiram si Morales kay Ichiro at hindi siya kailanman pinilit nitong magbayad agad, kaya't komportable siya sa relasyon nila. Ngunit, nang napag-usapan na ang kasal, tumutol ang mga magulang ni Ichiro at iginiit na bayaran muna ni Morales ang kanyang mga utang. Hindi ito nagawa ni Morales dahil sa kakulangan ng pera. Ang mas ikinagalit niya ay ang pagsang-ayon ni Ichiro sa kanyang mga magulang. Dahil dito nakipaghiwalay si Ichiro sa kanya. Pagsapit ng Enero 2024, lubog na si Morales sa utang at narating na niya ang kanyang sukdulan. Sinisi niya ang mga magulang ni Ichiro sa lahat ng kanyang problema. Naniniwala siya na kung hindi sila nakialam, sana'y nagpakasal na sila ni Ichiro at natapos na ang mga problema niya. Dahil sa mga kaisipang ito, nilapitan niya si De La Cruz, isang matagal ng kaibigan upang tulungan siyang isakatuparan ang kanyang balak na paghihiganti laban sa mag-asawa. Bagamat malinaw ang motibo ni Morales, itinuro nila ni De La Cruz ang isa't isa bilang may sala. Gayunpaman, bagamat natagpuan ang DNA ni De La Cruz sa murder weapon, hindi nito inaalis ang posibleng partisipasyon ni Morales. Subalit, batay sa mga ebidensya, lumilitaw na si De La Cruz ang aktwal na pumatay, habang si Morales ang nagsilbing taga-suporta. Malaki ang naging epekto ng kaso sa komunidad ng mga Pilipino sa Japan. May mga bumatikos kay Morales at De La Cruz dahil sinira daw nila ang imahe ng mga Pilipino sa Japan. May iba naman ang nagsasabing ang inosenteng itsura ni Morales na tila hindi makagagawa ng anumang masamang bagay ang dahilan kung bakit lalo pang naging interesante ang kwento sa publiko. 2 buwan matapos ang krimen, sinampahan sina Morales at De La Cruz ng kasong premeditated murder. Sa kasalukuyan, patuloy na nililitis ang kasong ito ng dalawa, ngunit ang epekto nito sa ibang Pilipino sa Japan ay hindi maikakaila. Bagamat ang kasalanan ng isa ay hindi maituturing na kasalanan ng iba, maraming Hapones ang sumiklab ang galit, lalo na't naging biktima ang kanilang kababayan sa nangyaring insidente. Naging nakababahala ang ilang pahayag ng mga OFW sa Japan dahil sa nag-iba umano ang turing sa kanila matapos ang insidente. Gayunpaman, umaasa ang lahat
na unti-unting magbabalik ang magandang samahan at magandang imahe ng mga Pilipino sa hinaharap, lalo na't maituturing na isa lamang itong isolated na kaso. Dalangin natin na balang araw ay maghilom ng tuluyan ang mga apektado ng kasong ito at makamit ang tunay na hustisya para sa ikatatahimik ng lahat. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.